Kakagising ko lang at paglabas ko nga ng kwarto, eto agad yung naabutan ko. So naasikaso na nga ni Pinggoy yung almusal namin. At meron na rin siya ditong nailutong pochero. At kita mo naman, dito talaga ako natutuwa kay Pinggoy. Maliban sa may pakape yan. Tingnan mo naman ang lababo. Always clear yan kapag nagluluto yan. Kasi ayaw niya na may mga nakatambak na hugasin dyan after niyang magluto. So anyway, pagkatapos nga namin kumain, syempre magtatrabaho naman ako. So yung mag-aama ko nung time na yan, nagpunta muna sa kabilang bahay. And then, eto na nga yung mga pinag-film kong ilang products na mga na-receive ko. Nakapag-try na ako dati ng Bremod na 10-in-1 hair cream serum. And eto nga, meron akong isang set na natanggap. Maliban sa hair cream serum, meron na siyang Moroccan argan oil. At taray. So, eto nga pala yung ginagamit ko na handheld fan kapag tinatamad akong gumamit ng traditional na hair dryer kasi kailangan mo pa yung isaksak, samantalang yung mga maliliit na fan ngayon, at least malakas din naman yung buga, nakakatuyo na rin ang buhok sa totoo lang. So ayan nga pala yung hair ko after ko malagyan ng mga products from Bremod. Hindi rin ako masyado mahilig na sa damit unlike dati, kaya naman kapag nagre-request ako ng damit, mga basic lang talaga yung pinipili ko, like mga t-shirt, ganyan. Eto nga pala, pinasok ko na yung mga bagong parcel na kailangan kong pagbubuksan at gawa ng content. Pero bago yan, flex ko lang yung bago kong pabango. Ito, binili ko talaga to kasi ang pabango ko lang dito ay yung nabili ko sa Ian Darcy. Mabango naman siya, pero parang nangihinayang ako kasi medyo mahal siya, nasa 400. Mahal na sa akin. Kaya sabi ko, gusto ko ng medyo affordable na pabango na pang everyday kasi madalas ang ginagamit ko kapag kunyari mag-grocery, aalis, dito lang, ang pabangong ginagamit ko, yung cologne ng mga anak ko, yung Johnson's na color green. Mabango naman yun, kaso nauubos nga ng dahil sa akin, para sa mga anak ko yun. Then, kinabukasan na to, so maaga pa nga lang, nagluto na si Pinggoy at meron pang pakape for me. Grabe naman talaga, kasi ganito yan, kagabi pa lang, sabi ko, love, pupunta ako ng Brigada Eskwela, kailangan ko talaga ng heavy breakfast, or else kapag hindi ako nakakain ng madami, baka bigla na lang ako mahimatay doon habang nagpipintura. So sabi niya, sige, kasi tinanong ko naman siya, gusto mo ikaw na lang sumali doon sa Brigada Eskwela? Ayaw niya naman, alam ko naman talagang hindi siya mahilig sa mga ganun. Yung mga ganitong bagay, gusto ko yan. Kaya, for the go, walang problema sa akin. Anyway, alam nyo ba, bala ko talaga magkilay niyan. Nakakainis. Yung binili kong pangkilay na parang lapis sa grocery nung kailan. Habang sinasharpen ko, naputol naman. Nakakainis talaga. Kaya for the lip tint lang tayo. Para naman kahit papano, kahit pagpawisan ako ng bonggang-bongga doon, mamula-mula pa rin ang lips. Charot. Pumara na nga ng tricycle si Pinggoy doon sa kanto. At eto, ganyan lang namin pinapalagay yung ladder kapag kailangan naming bit-bitin. Bakit ko bit-bit yan? Paano ba naman kasi, nung naka-message ko nga yung teacher ni Pinky, sabi ko, ano po bang mga kailangan gawin, ma'am? Sabi, kailangan pinturahan yung bintana. Pero kung hindi po kayo makakapunta, pwede naman po kayong mag-volunteer or mag-voluntary donate ng pangbayad sa labor. Sabi ganun. Pwede naman, at least hindi na ako mapapagod, magbabayad na lang ako, tapos mag-hire na lang si teacher ng magpipintura dito. Pero gusto kong magpintura, kaya sabi ko, ma'am, ako na po. Tapos sabi ko, kailangan po ba ng ladder? Sabi niya, oo, kakailanganin ng ladder. Sabi ko, sakto. Meron ako na-receive na bagong ladder dito. Siyempre, 2 oras din ako nagpintura dyan. Tapos sakto, nung nakita ako to, sabi ko, oh my God, ang tagal ko na hindi nakakain ito. So, ayan, for the billing nga ako dito. Tapos alam mo ba, pagka-uwi ko, grabe yung pagod ko. Kasi parang hindi pa ako naka-recover nga. Nung nag-general cleaning ako dun sa kabilang bahay, sa kwarto ni ate, girls. As in, tulog na tulog ako. Tapos nagising ako, gabi na nga. So, meron palang malapit na food park sa amin. Tapos wala kami mapili doon sa food park na yun. Tapos dito kami napadpad. Konting lakad lang naman ito galing sa food park. Pad Thai na kainan, and yung cook dito, kakilala ni Pinggoy, nakakalaro niya daw sa basketball. So anyway, meron pala sila dito parang alfresco area, yung ganto, mala-garden yung background. Pero kung gusto mo na may mga electric fan, doon sa may looban, sa may parang dining area nila na may bubong. So dahil tuwang-tuwa nga ako dito sa mini selfie stick / tripod, ito kasi yung ginamit kong pang film kanina nung nagbibrigada eskwela ko. Sabi ko, ay lagi ko na tong isusuk-suk dito sa bag ko para ayan, kapag kakain kami sa labas or something, pwede ko nang ma-film nga yung mga ganap nang hindi ko na kailangang ipatong-patong kung saan-saan pa yung cellphone ko. Alam mo ba, ngayon lang talaga ako makakakain dito. Pero lagi namin nadadaanan to before. Even kapag nagbabike ako, lalo na nung bagong lipat lang kami dito, hindi ko naman inaakalang, grabe, ang sarap pala ng pagkain dito. Grabe talaga, ang sarap. Talagang
worth it. Yung bill namin inabot siguro mga 800 pesos pero talagang busog na busog kaming lahat. Ang sarap. Tapos kaharap lang yan, merong Japan surplus. Sabi ni Pingoy, love, punta tayong Japan. So ito naman si Kowa, excited, let's go to Japan. Tapos pagpunta ka namin dito, ito yung inabutan. Medyo natatakot ako para sa mga bata kasi ang daming babasagin. Natatakot ako na baka may masanggi sila. Tapos mag-domino effect, maraming mabasag. Diyos ko po. Pero grabe, nakakaaliw dito. Kasi alam mo, ang dating niya is para akong nakapunta ng Japan or museum. Tapos dito talaga ako na in love sa dining table na to. Pati yung dining chair niya, ang ganda sa actual. Alam mo, hindi ko na-appreciate dati yung mga bilog na dining chair. Pero gustong gusto ko to. Pero ang presyo, grabehan. 5,500. Pero for sure, grabe yung materials niyan. Then yung dining chair daw, 1,500 each. Tapos ito naman, merong ganito kalaki na sofa. Ang ganda. Tinanong ko kung magkano yung ganito. Nasa 17,000 pesos daw yan. And naisip ko perfect yun sa mga may malalaking sala. Tapos eto naman, parang leather. Yung cover niya, nasa 12,000 yung ganong 3-seater. Tapos ayan pa yung makikita mo. Yung parang nasa ibang dimension ka talaga kapag nandito ka sa Japan Surplus. Tapos eto pa, gustong gusto ko tong drawer na to. Ang daming layer. Tapos nakalagay dito sold na to eh. Tinignan ko yung presyo niya kung magkano. Kasi feeling ko, ang ganda na material, nasa 9,500. Grabe, ang swerte no nakabili nito. Pero may ibang takot bumili sa mga Japan Surplus kasi, di ba, yung iba naiisip na baka may mga multong kasama, ganyan-ganyan. Pero depende talaga yan sa tao. Wala lang, na-appreciate ko lang din talaga yung craftsmanship ng mga gamit na galing Japan. Nung nasa loob nga kami, naririnig namin na meron din pala silang nagla-live selling ng mga Japan products kineme. Tapos sa labas, ayan, may mga rocking chair, tapos itong high chair, Japanese bike. So, if ever bet nyo to, kaharap lang po yun ng Pad Thai sa may arko ng Barangay San Francisco, Binyan, Laguna. So pagka uwi naman namin, hindi agad ako nakatulog. Ito mga around midnight na. Tapos si Pinky, nag-request siya ng midnight snack. So kumuha ako ng gatas sa ref. Nakita ko to. Meron pala pinasalubong sa akin na Mango Royal si Pingoy kasi sabi niya may bago daw bukas na Mango Royal doon banda sa kabilang bahay. So pinasalubungan niya nga ako. Ang sarap din. Sa isip-isip ko, ano ba to? Kain ako ng kain. Paano naman ako talagang papayat nito? Then kinabukasan, ang aga nagising ni Pingoy. Tapos sabi niya, love, may lakad kami ni James kasi magpapasama daw yung kapatid niyang si James para magpa-PMS ng sasakyan. Ang aga nagising ni Kowa, so binitbit niya rin si Kowa, pero mga around tanghali, umuwi na rin naman sila. So nung kinahapunan nga, sabi ko, love, wala pang uniform si Pinky, and sabi ng teacher, kahit isang pares lang daw muna. So bumili nga kami dito ng isang pares lang talaga ng uniform. So dito nga pala kami napadpad sa landayan kasi meron kami nakita sa Pasita Palengke, ang isang set either 500, tapos yung kabilang store 800 pesos, isang set ng uniform. Grabe! Tapos meron kasi akong nakausap na nanay, during the Brigada Eskwela, ang sabi niya nga, mas mura daw bumili dito sa landayan. Kaya dinayo talaga namin itong landayan. Iniko talaga namin yan, kakahanap ng mga murang uniform niya, medyas, sando. Tapos meron pa kami dito nakitang napakamurang sapatos, pang school ni Pinky. Tapos waterproof daw ito, 140 pesos lang. So ayan nga, pwede na yan pansamantaga. Ang importante, kasya sa kanya, komportable siya, at saka kung madali man niyang masira, edi palitan na lang. Kasi dati naman, binilhan ko to ng Barbie pa nga na school shoes nung daycare siya. Ang bilis niyang nakaliitan, at saka nadudulas-dulas siya doon kapag nasa classroom na. Kaya nga sabi ko, okay na muna yung ganito as long as magagamit niya naman, kasya sa kanya, komportable siya. Tapos nakita niya to kasi favorite color niya na daw ngayon, teal, hindi na purple. So may bago silang chinelas din ni baby ko. Tapos, since nasa landayan na rin kami, ang dami kasi dito magkakahilera ng mga e-bike. Meron kaming tinignan na e-bike. At bakit nga naman kami tumitingin-tingin dito? Paano ba naman si Ate Ken daw? Sabi ni Pingoy, nagsabi siya na tingin-tingin daw mag-canvas ng e-bike na pwedeng gawing service. So ayan, at for the tingin-tingin na nga rin kami. And grabe, nakakatuwa rin talaga yung mga e-bike dito kasi affordable naman talaga siya kung wala kang iniisip ng mga existing bayarin, mga loan, mga kautangan. Ang bilis lang talaga sanang kumuha ng ganito. Tapos ang ganda pa ng pagka-green nito. Grabe, ang ganda. Kaso, syempre, kung kami lang, wala kaming existing na mga kailangang bayarin.
for the kuha agad kami ng ganito, pero hindi pa pwede. So talaga nag-canvas lang kami dito para at least meron siyang ma-share kay Ate Kay na ganito yung mga presyo. Tapos ito talaga yung gusto ni Pinggoy kasi malawak nga, maraming makakaupo. Kita mo naman, diba? Sobrang komportable ka makakaupo. Tapos ang sabi daw kasi, piliin yung malaki. So ang mga pinagtatanong-tanong ni Pinggoy, yung malalaki na nga dito na available. Usually ang down payment nasa 20,000, tapos ang monthly payment 8,000 something for 18 months. Sa totoo lang medyo mabigat yun. Pero meron naman silang mas maliit dito, mas affordable, yung tipong 10,000 lang ang down. Tapos ang monthly for 18 months nasa around 3,000 lang. Ang kailangan ko pala munang intindihin, di ba meron kaming motor na nakatambay lang sa labas? Dapat talaga maibenta ko muna yon. Well, anyway, kinagabihan nga eto. At last minute, nag-aasikaso nga ako ng mga gamit sa school ni Pinky. Special thanks sa ating viewer na si Chloe and sa beshi ko na si Rachel dahil ayan nga, meron silang pa-personalized sticker and talaga namang nagamit ko ng gusto para dito sa school supplies ni Pinky. So kung ano lang din yung sinabi ni teacher na kailangang i-prepare na school supplies, yun lang din naman yung mga pinag-o-order ko online. So ayun lang, thank you so much for watching and follow for more.